So hi guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-conditional statements using C# and also loops. So unahin natin si conditional statements. So first magde-declare lang ako ng score na variable. So int dapat kasi number. So int score is equal to let's say 75. Then dito na tayo gagamit ng if. So if, then sa loob ng parenthesis na to, dito natin ilalagay yung condition natin. So if score is greater than let's say 75. So gawin natin itong greater than or equal to 75. So print natin is, so magpiprint lang tayo. So print natin, you got a passing score. So run ko lang to. So that magpiprint yung you got a passing score. So yun. So what if inalis ko yung equal, so magiging greater than 75 lang. If score is greater than 75, so walang lalabas dito kasi 75, hindi naman siya mas mataas sa 75. So run natin. Calculating ko lang. So yun, walang lumabas. So dito papasok si else statement. So else, then print lang tayo ulit. Your score is below the passing score. So dapat ito yung mag-run dyan. Ito yung mag-print. Kasi hindi natin, so 75 yung score ba natin greater than 75? So hindi, di ba? So dapat ito yung mag-print pag nirun natin to. So yun, your score is below the passing score. So yun lang naman si basic if else natin. So move naman tayo sa nested if. So gawin natin if score is equal to 100, then print lang tayo ulit. Your score, and you got a perfect score. So dapat pag nirun ko to, ang lalabas dito ay etong you got a passing score, then you got a perfect score. So palitan na natin to ng 100. So yun, lumabas siya. So ganun lang naman kadali si conditional statements. Then pwede din tayo gumamit na, so may tinatawag din tayong switch statement. So halos pares na siya sa if else. So ganito lang siya gawin. So yung syntax dyan is switch, then yung score natin, then sabi natin case 75. So pala natin ito ng grade para mas so grade natin. So ito grade. So case 75. So kapag 75 yung grade niya, print lang natin. So that right line, you got a passing grade. Then gagamit tayo ng break na keyword dito. So break. Then gawin natin tong 75 grade niya. So dapat mag-run din to. So similar lang siya sa if else. So testing natin. So yun, you got a passing grade. Then pwede pa tayo magdagdag ng isang case. So gawin na natin case 74, then console right line, you failed the subject, then break lang ulit. Then pag ginawa ko tong 74, ito yung magpiprint sa console. So fail the subject. So
Then may tinatawag din tayo ditong default. So similar lang siya sa if else na statement. So default, then default console.writeLine. Sabihin natin na ano ba pwede. So sabihin natin you got a perfect score. Sabihin natin ganyan na lang muna. So break lang ulit. So kapag hindi niya na-meet yung 75 or 74, ito dapat yung lalabas. So pag ginawa ko tong 76, sabihin niya dito is you got a perfect score. Kasi hindi niya na-meet yung condition na 75 and 74. So let's testing natin. So yun, you got a perfect score. So yun lang naman si switch statement. So kayo na lang bahala kung paano nyo i-implement, kung anong gagamitin nyo sa dalawa kung switch or if else.